Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon fiqh insyaAllah at tiyatalaki pa rin natin yung adhan at iqamah. Ngayon insyaAllah, al-mas'alatu thalitha fi sifatil mustahabba fil muadhin. Ang mga katangian na kanais-nais para sa muadhin o doon sa nagtatawag ng adhan. Yung nakaraan na talakay natin yung syurutu sihatihima, ang mga kondisyon upang maging tama ang adhan at iqamah, at kasama rito yung mga kondisyon para sa mismong adhan, kung paano ginagawa ang adhan, at kondisyon para sa nag-aadhan. So ngayon naman, yung mga katangian inshallah ng mismong tao na nag-aadhan. At meron tinukoy dito na 8 katangian ng muaddin inshallah na dapat na makamit ng tao sa abot ng kanyang makakaya. Una, an yakuna adalan aminan. So marapat ng muaddin ay makatarungan, makatwiran at mapagkakatiwalaan. So hindi pwede sa muaddin yung mandurugas. Kumbaga, mamaya malalaman natin bakit hindi pwede yung mandurugas ay mag-aadhan. Pangalawa, an yakuna baligan akilan. So marapat na siya ay balig na sa hustong edad at akil na sa matinong pag-iisip. Pangatlo, an yakuna aliman bil awqat. Dapat alam niya ang mga oras. Pang-apat, an yakuna sayyitan, sa dapat malakas ang kanyang boses. Panlima, an yakuna mutatahhiran min al-hadathil asgar wal akbar. So dapat siya ay nasa kalagayan ng tahara. Pero lilinawin pa natin uli ito mamaya inshallah. Ika-6, an yu'adlin qaiman mustaqbil al-qiblah. Ang nag-aadan ay dapat mag-aadan ng nakatayo at nakaharap sa kibla. Pampito, an yaj'ala asbi'aihi fi udunayhi. Ilalagay niya yung kanyang dalawang daliri sa kanyang dalawang tenga. Na parang ganito. O kahit yung maraming daliri, hindi lang isa, pwede rin naman. At pangwalo, an yatarassal fil adhan, na ito yung kumbaga pahabain niya ang adhan, wa yuhdir al iqamah, at paikliin naman niya ang iqamah. Sa anong sukat? Matatalakay pa, lilinawin pa natin yan mamaya inshallah. So meron 8 na tinukoy na sunnah na dapat makatarungan at mapagkakatiwalaan ng muaddin. Pangalawa, nasa hustong edad at nasa matinong pag-iisip. Pangatlo, alam niya kung ano yung oras. Pang-apat, malakas ang boses. Panlima, nasa tahara. Pang-anim, nakatayo at nakaharap sa kibla. Pang-pito, ilalagay niya ang kanyang mga daliri sa kanyang tenga. At pang-walo, ang adhan ay i-recite niya ng mabagal at mabilis naman sa iqamah, inshallah. So yung una, an yakuna adalan aminan, sa dapat siya ay tao na makatarungan, makatwiran at mapagkakatiwalaan. Li'annahu mu'taman yurja'u ilayhi fis salah was siyam. Ang trabaho ng muaddin na isang trabaho na kumbaga maselan
na dapat eksakto yung kanyang adan sa oras nito dahil sa kanyang adan nakasalalay o tinukoy pa nga dito, yurja, ibig sabihin, sa kanya babatay ang mga tao sa oras ng sala at gayon din sa pag-aayuno. Kasi ang sala, nakabatay sa mga oras ng sala, Fajr, Duhur, Asr, Maghrib at Isya. At ang pag-aayuno naman ay nakasalalay naman sa oras ng Fajr at sa oras ng Maghrib. Ngayon kung yung muaddin, mandurugas o madaya, so isipin niya mag-aadan siya ng maaga sa Maghrib para makakain na, o late siya mag-aadan sa Fajr dahil gusto pa niyang kumain. So ito ay, kumbaga, maaring walang pananagutan, walang kasalanan yung mga sumunod sa kanyang adan. Pero ang ilagay ng jamaa ng mga Muslim, ang isang tao na hindi mapagkakatiwalaan para mag-adan, yun ay kapintasan o pananagutan ng jamaa. O kaya ilalagay ng jamaa ang isang tao na kumbaga magtatawag ng adan kung sino-sino lang na maaring wala namang malasakit sa adan bilang halimbawa. Minsan mag-aadan, minsan wala, o kaya sa maraming pagkakataon, okay lang paminsan-minsan na maaring hindi nakapag-adan. Pero yung palagi na, kumbaga, yung sakit na nawawala yung adan, so hindi yun marapat. Dahil ang adan ay fardu kifaya. Ang fardu kifaya, hindi ito nangangahulugan na ito ay mas mababa kaysa sa fardu ain. Hindi. Akala kasi ng tao, porque fardu kifaya siya, isa lang yung mag-aadan, mas mababa siya na obligasyon sa fardu ain, kasi fardu ain ginagawa dapat ng lahat, bawat isa. Ang fardu kifaya kahit isa lang. Pero doon sa fardu kifaya na yun, kung ang pananagutan ay inilagay ng jamaa, ng mga Muslim sa isang tao na hindi mapagkakatiwalaan, lahat sila ay meron ding pananagutan doon. So dapat ito ay isang bagay na seseryosohin ng jamaa, inshallah. Ngayon pa na yun, halimbawa, kung darating yung pagkakataon na hindi talaga nakapag-adan yung muaddin sa tamang oras, walang problema na merong ibang mag-adan. So halimbawa dito mangyari sa atin, papasok tayo, tapos wala pa palang nag-aadan, so pwedeng mag-adan ang sino mang may kakayanan na mag-adan, inshallah. Pwede. Pero yung bagay na to, kung sino yung naka-assign na mag-adan, siya yung pinaka-karapat-dapat na mag-adan, inshallah. So kung halimbawa malilate yung muaddin, at dumating na yung oras ng sala, so pwedeng mag-adan yung iba, inshallah. Hindi na siya kailangang hintayin. Kasi ang adan, ang oras nito ay ang oras ng pagdating ng sala. Hindi ito mainam na ipagpapaliban. Kasi nga, lalo na yung adan ng Fajr at Maghrib, nakasalalay dito yung pag-aayuno rin, bukod pa sa sala. Dahil nga, فَلَا يُؤْمَنْ أَنْ يَغُرَّهُمْ بِأَدَانِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ. So hindi mapagkakatiwalaan ng tao sa kanyang adan kung wala siyang katangian na ganito. Kung wala siyang katangian na ganito. Na mag-aadan na lang siya o hindi naman pala siya nag-adan tapos sabihin niya nag-adan siya. Sira yung mic kaya hindi narinig yung adan niya, maaaring ganun siya sabihin niya. At iba't iba pang mga bagay. Kaya malaking bagay itong pag-aadan. Malaking bagay, inshallah. Kaya marapat na ang mag-aadan ay karapat dapat din sa pag-aadan. At kung sino man ang maatasan na mag-aadan, gawin niya na ito ng pinakamainam, inshallah. Pangalawa, an yakuna baligan akilan, marapat siyang nasa hustong edad ng pagbibinata o pagbibinata lang, kasi lalaki lang naman yung pwedeng mag-adan, di ba? At siya ay dapat na nasa matinong pag-iisip. Ang matinong pag-iisip dito, syempre, katulad ng talakay natin nung nakaraan,
Bukod sa hindi siya siraulo o baliw, so hindi rin pwede mag-adan yung lasing. Hindi pwede mag-adan yung lasing o iba pang merong kapansanan sa pag-iisip. Halimbawa, ulyanin o kapag merong tao na ganun, halimbawa yung muaddin, tumanda na at siya'y ulyanin na. So maaring magtalaga na ng iba na mag-aadan, inshallah. Kasi kung yung ulyanin mag-aadan, so maaaring magkakamali siya sa mga oras, unang-una, o maaaring magkakamali siya sa mga nasasabi sa adan, at iba't iba pang mga bagay. At yun ay isang bagay na babalik sa jamaa o pagdidesisyonan ng jamaa, inshallah. Wa yusuhu adanus sabi al-mumayyis. Pero dito, binanggit din na pwede rin namang mag-adan ang sabi na mumayyis. So maaaring wala pa sa hustong edad, hindi pa nagbibinata o nagdadalaga. Pero mumayyiz, ibig sabihin, nasa edad na pwede na siyang makausap. Ito tinutukoy na mumayyiz, mga 5 years old pataas. Pwede na siyang makausap. Pwede yun mag-adan para sa jamaah at tanggap ang kanyang adan. Hindi kailangang ulitin ang kanyang adan. Halimbawa, minsan dito si Siopaw nag-adan, so pwede na yun inshallah. Si Choco pwede na rin. Basta mga 5 years old pataas. Inshallah, pwede nang mag-adan. Pero syempre, ito nga ay kung walang ng iba na mag-aadan. Kung walang iba na mag-aadan. At sa pag-aadan din, lilinawin din natin, walang problema na yung imam siya rin yung nag-aadan. Okay? Hindi kailangan na iba yung mag-aadan. Kaya dito, madalas pag duhor tsaka asar, ako na ang nag-aadan. Hindi ko na sinasabihan yung, pwede naman si Manong mag-adan, pwede naman yung ibang nandito pa, pero ako na lang para rin malaman ng tao na walang problema kung yung imam siya rin yung mag-aadan, lalo na kung walang mag-aadan o walang makakapag-adan sa tamang oras. Kasi ako, alhamdulillah, na nakasanayan ko na yung magbantay talaga ng oras. Naging ko na yun. Naging lifestyle ko na yun. Hindi ako mabubuhay ng walang relo. Kumbaga. Kaya ako na rin yung nag-aadan pag mga panahon na walang mag-aadan. Lalo na pag may pasok. Pangatlo, an yakuna aliman bil awqati liyataharraha fayuaddin fi awwaliha. So dapat yung muaddin ay alam niya ang mga oras ng adan at upang magawa niya ang adan sa unang oras pa lang nito. Ang unang oras na tinutukoy dito, yung mismong oras o minuto ng oras ng adan. Okay? Oras ng adan, ibig sabihin sa pinakatamang oras nito, inshallah. Ngayon, merong issue dito. Nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala namang relo, di ba? Wala namang relo, wala namang Islamic Finder, wala namang Muslim Pro, wala namang app na ganun. Yung Qibla o yung prayer times, walang ganun. So, tinitingnan nila noon yung pwesto ng araw, kung mag-aadan na ba. Ngayon, yung mga ganong app, inshallah ay pwede namang mapanaligan. Pwede namang mapanaligan, inshallah. Pero syempre, yung mga nagpapasting lalong-lalo na, so para mawala ang kalituhan, panghawakan nila ang adan sa kanilang masjid o yung masjid na malapit sa kanila na para bang walang orasan, kumbaga. Ang tinutukoy ko rito, halimbawa, yan, orasan na yan, late yan eh. Late ng 2 minuto, 3 minuto yata yan. So, halimbawa, naghihintay tayo ng iftar. Alam natin dumating na yung oras ng iftar kasi sa cellphone, usually tama ang oras ng cellphone eh. Kasi ang oras ng cellphone, na-update yan palagi galing sa signal ng telco, ng Globe. Nag-update yan ng kusa. Kaya yung mga relo, usually yan, hindi naman yan online, nalilate talaga siya, nagkakaroon siya ng mga ilang segundo
na pagka-delay, buwan-buwan, o minsan ma-advance naman siya buwan-buwan. Kaya naiipon nyo na-accumulate hanggang sa minsan 1 minuto na siyang advance o 1 minuto na late. So, halimbawa makita natin sa orasan o sa cellphone, oras na ng iftar at hindi pa nag-aadan sa masjid, para sa mga nasa isang pamayanan na mayroong malapit na masjid, ang susundin nila inshallah yung adan sa masjid para may pagkakaisa kung kailan mag-i-iftar, inshallah. Huwag niyang, kumbaga, pangungunahan yung adan sa masjid. Yun ang pinakamainam. Yun ang pinakamainam. Pero syempre, kung hindi naman narinig yung adan doon sa lugar ninyo, edi pwede ka na mag-iftar ng sarili mong iftar sa oras nito, sa tamang oras ayon doon sa relo, inshallah. Pero nga, kung halimbawa naman, may matigas talaga ulo, may ganun eh. Sabihin niya, late na ng 10 segundo yung muaddin, mag-iftar na ako. Tapos nag-iftar siya, pwede naman inshallah, kasi pumasok naman na technically yung oras. Pero pinakamainam talaga na gawin ang iftar kapag narinig yung adan. Katulad kung paanong nangyari ito, ang iftar, nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala namang relo. Okay? So yun ay, kumbaga, pinakamas malapit sa katotohanan ang mag-iftar sa adan ng masjid na naririnig natin mula rito, ang adan, inshallah. So yun nga, marapat na gawin ng adan sa pinakaunang oras nito, hanggat maaari. So yung muaddin, so kaya nga kailangan mapagkakatiwalaan siya at kumbaga kabilang sa katangian ng mapagkakatiwalaang tao, yung pagiging disiplinado. Na kapag muaddin ka, so bago pa man dumating yung oras, nandun ka na at maghihintay ka na lang ng oras para mag-adan. Okay? Nandun ka na. Babantayan mo na lang yung relo na pag tumama sa unang minuto nito ng adan, magadan ka na. At yun din, mapagkakatiwalaan at may disiplina, ibig sabihin, kasi ang muaddin, siya rin ang mag-iikama. Madalas nangyari dito, yung muaddin hinihintay. Hinihintay yung muaddin kasi, ewan ko, yung iba nakatulog yata, o iba nagwudu pa. So yung muaddin, pag magadan siya, tiyakin niya na bago yung, halimbawa, napagkasunduan natin na yung ikama after 30 minutes, ganitong oras. So bago dumating yung ikama, nandun na siya. Hindi yung siya yung hinihintay. Hindi yung siya yung hinihintay. Ang sunna lang na mahintay sa sala, yung imam. Okay? Hindi dahil pa-VIP yung imam, kundi yun ang sunna. Yun ang ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na darating siya sa masjid para magpatawag na lang ng ikama. Doon na siya nagsusunna sa bahay. Okay? Pero kung ginagawa ko na lang din dito na rin ako nagsusunna sa masjid. Lalong-lalo na yung mga sunna bago ang salah. Bago ang fajar o bago yung duhur, maaga na akong dumarating. Pero usually kapag asar o maghrib o isya, kapag gano'n na, kapag ikama na. Yun ang sunna. At yung muaddin, nga, bahagi ng kanyang pagiging mapagkakatiwalaan at disiplinado, yun nandun na siya sa masjid bago pa man ang ikama, inshallah. O yung napagkasunduan na oras ng ikama. Actually, nung panahon nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre wala namang relo nun, muaddin, maaring hindi na siya umaalis ng masjid. Naroon na siya sa masjid at naghihintay ng imam. So nga, dapat mag-adan sa unang panahon pa lang nito, li'annahu illam yakun aliman rubbama galata o akhta. Dahil kung hindi niya alam ang oras, maaari siyang magkakamali sa kanyang adan. Magagawa niya mas maaga o magagawa niya na late ang kanyang adan. So yung relo pala na yan, hindi ko alam paano na-adjust yan. Alam mo ba, Michael? Pag-aralan nyo kaya. Ayokong galawin, baka masira ako. Ako pa makasira. Late yan, Parang 2 minutes, mga 2 minutes na na late. Okay, so yung sunod, ano ba tayo? Number 4,
an yakuna sayyitan. So malakas yung boses dapat. Hindi boses ipis. Pero ngayon ano naman may microphone naman. Inshallah, kung boses, pero dati natalakay naman natin, di ba yung dapat yung boses niya, boses lalaki, hindi yung mapagkakamalang babae. Kaya nga, yung bata, hindi rin pinag-aadan masyado. So dapat talaga dapat balig, di ba? Kasi minsan yung bata, parang babae yung boses kapag nagadan. So dapat malakas yung boses para daw marinig ng mga tao, lismi an nas. So pwedeng yung adan, so kung mahina yung boses, may microphone naman. Pero syempre, sikapin niya malakas yung boses niya. So number 5, an yakuna mutatahiran min al-hadathil asgar wal akbar. So dito, ang hadat asgar yung kailangan ng wudu, di ba? At hadat akbar kailangan ng gusul. Sunna lang ito actually. Sunna. Ngayon kung mag-aadan ka na wala kang wudu, actually pwede. Pero mag-aadan ka na junub ka, hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan mo muna makapaligo muna bago mag-adan, o at least, sabi ng ibang scholar, magwudu ka muna, mag-adan, pagka-adan mo, umalis ka, maggusul, at saka ka bumalik para magsala. So pwede yung ganong bagay, inshallah. Pero syempre, pinakamainam na yung adan ay gagawin mo na ikaw ay nasa tahara, na meron kang wudu. Pinakamainam. Pero wala nang oras sa adan, halimbawa, ibig sabihin wala nang oras para magwudu, halimbawa mag-iftar na, hinihintay na ng mga tao yung adan mo, pwede ka mag-adan na walang wudu, inshallah. Number 6, an yu'addin qa'iman mustaqbil al-qibla. So marapat yung mu'addin ay mag-adan ng nakatayo at nakaharap sa kibla. So ganun, mag-adan. E syempre, kung halimbawa yung muaddin naka-wheelchair at wala talagang ibang muaddin, siya lang, eh pwede naman, tama naman inshallah. Pero mas karapat dapat yung nakatayo. Kasi ito yung nasa sunnah. Pang-7, an yaj'ala asba'ayhi fi udunay, ilalagay niya yung kanyang dalawang daliri sa kanyang tenga. So nakaganito. O mga daliri niya, nakapatong sa kanyang tenga, pwede rin. Wa an yudira wajhahu ala yaminihi idha qala hayya alas salah. Kapag sinabi niya ang hayya alas salah, ihaharap niya ang mukha niya sa kanan, lilingon siya sa kanan, hayya alas salah, hayya alas salah, nakaharap siya sa kanan. O hinaharap niya yung mukha niya sa kanan, pinipihit niya yung mukha niya sa kanan. Wa ala yasarihi idha qala hayya alal falah. So kapag hayya alal falah, sunnah na sabihin nito na habang nililingon mo yung ulo mo papunta sa kaliwa. Ngayon, gagawin pa rin ba ito kahit may microphone na? Yung microphone naman, kumakalat naman yung tunog nun. Ito kasi dati, nung panahon na wala namang microphone, so pinipihit talaga ng muaddin yung kanyang mukha para aabot yung tunog doon, aabot yung tunog dito, sa harap. So kahit ngayon na meron ng microphone, applicable pa rin ang sunnah na ito. Okay? Applicable pa rin ang sunnah na ito. Katulad ng kung paano applicable pa rin na dapat malakas ang boses ng nag-aadan kahit merong microphone. Applicable pa rin ang sunnah na ito. Ibig sabihin, meron pa rin gantimpala, may reward pa rin, inshallah. At yun nga panghuli, an yatarassala fil adani ay yamtahil. Sa adan, mainam na pahabain ang adan. Pero ang pagpapahaba ng adan may limit. Okay? Kung sa sala, di ba sa tajwid, meron tinatawag na tawila. Ang tawila sa tajwid, depende rin yun sa bagal ng iyong pagbasa. Pero sa normal na pagbasa, hindi ito aabot ng 6 counts, kumbaga ng fatha o ng haraka, ng 6 na haraka. Halimbawa, yung gayril magdubi alayhim waladdallin, mga ganon, 6 na counts o 5 o 4. Yung adan, ganon din. Hindi ka pwedeng mas mahaba pa doon. Okay?
Halimbawa yung Allahu Akbar, hahabaan mo yung Allahu Akbar, at pagpapahabain mo yung adan, dapat proportional sila. Dapat proportional. Kasi halimbawa, kung pinapahaba mo yung adan na ang ibig ko sabihin, minsan kasi humahaba yung Allahu Akbar, na pwede mo ring pahabain yung A ng Akbar, pwedeng ganun. Diba, Allahu Akbar, medyo mahaba yung A, pero hindi naman siya magiging mahabang masyado na para na siya magiging istifham o pananong. Kumbaga, magiging proportional lang din yung haba niya. Ang ibig sabihin, hindi siya magiging parang ganito, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hindi naman ganun, parang announcer ng boxing yun pag ganun gawin mo siyang proportional. So habaan, bakit hahabaan yung adan? Kasi ang mas mahabang boses o tunog, mas malayo ang mararating, inshallah. Yung ikama naman ay ginagawa sa pamagitan ng hadar. Yung hadar, ito yung pagbasa ng mabilis. Hindi naman sobrang bilis. Hindi naman sobrang bilis. Yung katamtaman lang. Di ba kung sa Allahu Akbar ng adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mahaba. Kung sa ikama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganun na siya. Maikli na. Hadar ang tawag doon. Actually, kahit sa pagbasa ng Quran, may tinatawag din na hadar, yung pagbasa ng mabilis. Mabilis. Ina-apply naman yung tajwid, inshallah. Na minsan, kung nakikita nyo ako nagbabasa ako ng Quran habang nakaupo, mabilis yung basa ko, yung ganun, hadar ang tawag doon. Na yun nga yung hadar, wa yahdur fil ikama ay yusri'u fiha, na pabibilisin niya ang ikama. Nang dahilan dito, una, madistinguish din yung pagitan ng adan at ng ikama. Okay? Kasi paano yung pag nag-adan ka, mabilis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Di ba parang ikama? Yung tao, mamaya malimpungatan, pajar, akala niya ikama na, magbabadali siya, takpo siya rito, nadapa pa. Tapos adan pa lang pala yun. Tapos yung ikama, pababagalin mo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ay isipin ng tao, adan pa lang yun. Tapos mamaya may nagtakbir na, yung imam pala, nandun na, nagsasala na. So, para ma-distinguish sila sa isa't isa. Mahabang adan, matagal at maikli ang ikama na mabilis. Kaya para ma-distinguish sila sa isa't isa, inshallah. Sa susunod, tatalakayin natin yung mas'alatul rabi'ah fi sifatil adan wal ikama. Yung kaparaanan ng pag-aadan at ikama. Natalakay na natin ito dati. May 3, di ba? May 3. So, pwede ngang mag-adan sa iba-ibang paraan na ito na napagtibay sa sunnah. Pero yun nga, katulad nga ng nabanggit ko nung nakaraan, ang problema sa pag-a-apply sa sunnah, sa maraming mga lugar na laganap yung kamangmangan, hindi nila natatanggap minsan yung sunnah na hindi nila alam. Okay? Kaya kung ganito, mainam na mag-adan kayo ayon sa paraan na nakikilala sa lugar na yun. Pero mainam din ma-apply yung pag-aadan sa ibang paraan. Mainam para din matutunan ng mga tao at malaman ng mga tao yung mga bagay-bagay na hindi na ito kumbaga magiging kakaiba sa kanila. Na hindi na ito magiging kakaiba sa kanila. Kaya importante yung yung nakikilala ng tao ang mga bagay-bagay para hindi siya nagtataka kung tama ba o mali yung isang bagay. Hindi pwede yung nanguhula ka lang, tama yan, mali yan. Anong batayan? Na tama nga at mali yung ginawa nung iba o yung nagawa mo kung tama ba ito o mali. So importante yung fiqh. Kaya nga ang ibig sabihin ng fiqh ay pangunawa. So yung relihiyon natin, inuunawa para ma-apply. Hindi lang ito basta-bastang kinakabisado.
ito ay inuunawa. Kasi pag naunawaan mo na yung mga prinsipyo nito, ma-apply mo na yun sa lahat ng bagay, inshallah. Sa tutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.